Heto na mga kabos, mainit na balita. VP Sara Duterte na iyak, impeach na ang Vice Presidente. Representative Garin nagsalita at kinumpirma. Ayon sa nakalap nating impormasyon, sinupalpal ni Congresswoman Garin ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kapabayaan di umano ng Administrasyong Marcos dahil inuuna di umano ang impeachment trial ni VP Sara Duterte kaysa tugunan ang pangangailangan ng bansa na dulot ng matinding pagbaha. Anya, ginagamit ng mga trolls ang lumang litrato at mga kuhang litrato sa ibang bansa para lamang ipakita na may kapabayaan sa kasalukuyang administrasyon. Anya, huwag maniwala at magpadala sa maling impormasyon o balita. Dahil habang tinutugunan ng kasalukuyang administrasyon, ang pangangailangan ng bansa ay patuloy sila sa pagtatrabaho, lalo na ang mga mababang kapulungan para sa paglilitis kay VP Sara Duterte sa issue ng maling paggamit ni umano ng confidential funds. Ayon pa kay Congresswoman Garin, nabuksan na at naipakita na di umano sa taong bayan kung saan kinastos ang pera mula sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Malinaw di umano na hindi ito nagamit ng tama dahil walang may maipakitang output sa paggastos ng confidential funds. Sa pakabila ng pagiging confidential ng informants, dahil kaakibat di umano ng bawat ina-allocate ng mga Pilipino sa confidential funds ay accountability. Sinabi ni Garin na tinutugunan na ng gobyerno ang pangangailangan ng taong bayan at patuloy naman di umano sila sa pagsisiyasat sa mga nakaupo sa gobyerno para sa accountability. Isa na dito ang Vice Presidente ng bansa na may kinakaharap na impeachment trial ngayon. Narito at panoorin ang buong video. Nabuksan, narinig natin ang ilang issue regarding sa confidential funds. May mga impormasyon na tayong nakuha. Meron pang mga katanungan na kailangan sagutin at siguro kapag makuha na yung mga sagot sa katanungan ito, medyo mabubuksan pa ng mas maliwanag at magkakaroon ng desisyon yung ating senator judges. Linawin lang natin, ang confidential fund ay binibigay sa isang ahensya para magkaroon ng solusyon sa iilang mga problema ng komunidad. If we talk about DepEd, andyan yung drugs, andyan yung gambling, no? Andyan yung violence, yung mga scam na nangyayari. So ang ibig sabihin ng confidential ay pro-protectionan natin yung mga informants. Subalit, hindi pwede na wala kang makitang output. Kasi kaakibat ng bawat piso, bawat milyon, and multi-millions na ina-allocate ni Juan at Maria de la Cruz sa confidential fund ay ang accountability. Bakit? Dahil bawat perang pinagkagagastusan ay dapat tumutumbok sa pangangailangan ng tao. So kailangan natin ng protection sa schools, kailangan natin ng protection sa droga, protection sa terorismo. Kaya kung confidential man yung mga informants at nagbigay ng impormasyon, kailangan hindi confidential yung output. Kasi example, kung sa school yan, natumbok mo, ginamit mo sa confidential information gathering para masugpo yung mga supplier ng droga o yung nagmamanufacture ng droga o yung nagpapakalat ng scam sa mga schools, no? Yung mga nambibiktima, yung nagkukunwaring peryahan lang pero malawakang pagsusugal na pala. So makikita natin na merong na-apprehend, merong napahinto, may mga scammers na nahuli o merong mga hideouts, no, or pinagkakagawa nila ng mga nahuli. In this case, sa ngayon wala pa tayong nakikitang output. And of course, sana makita ito, matutukan ito para naman magkaroon ng tamang accountability. Sanang wala ng delays. Alam nyo, pag may katanungan, saan ba napunta ang pera ng taong bayan? Saan ba ito ginastos? Importanteng masagot yan. At kapag nasasagot yan ng isang opisina o ng isang opisyal, yan po ay magandang maipakita sa publiko. Pero kapag inaayawan natin at pilit natin nililihis o kung ayaw nating sagutin at hinahanapan natin ng maraming teknikalidad, tila mapagkakamala na may tinatago. So again, maganda sanang mapag-usapan ito para yung mga alam na natin, andyan na yan.
yung mga katanungan na wala pang sagot ay masagot. Good morning po, Agatha Gregorio po from ABS-CBN News. For Attorney J po, regarding lang po yung seeming delay nga po dun sa stipulation of documents sa trial, you previously said you would clarify the matter with Senator Escudero to let him know the prosecution isn't the cause of the alleged delay. Nabanggit nyo nga rin po kanina na gusto nyo po ito pag-usapan. Pero have you spoken to the presiding officer about this or sa trial na po? Well, we were supposed to do it during the hearing today, but since it got canceled, so we'll probably raise it tomorrow. Yeah, to be fair, it would be better if we do it in open court, since after all, that directive was given by the presiding officer during the hearing itself. It was done in open court, so we'll raise it in open court as well. Okay po. And then what else can you tell us what we can expect in the resumption of the trial po? Okay, so ang susunod na testigo natin dito, well, actually, it's going to be a continuation ng direct examination ni Miss Sailin Del Campo. So, may mga nagtatanong, ang testimonya ba niya pareho lang ba nung sinabi na sinalaysay na ni Attorney Roderick Wamil? Hindi ho. Ang pinagkaiba nila, nung panahon na sometime in 2024 na umalis si Attorney Wamil sa ICFAO, ang humalili na ho sa kanya doon ay si Miss Sailin. So siya yung magtutuloy ng kwento. Maalala natin, may mga ibang katanungan ho na binigay kay Attorney Wamil. Ang nagiging sagot niya, I'm sorry, don't have personal knowledge about those. Particularly, yung mga ibang AOM na hindi na siya ang nakapag-issue, bagamat siya ang nakapag-draft, pati yung naging na-issue na subsequently na notice of suspension and notice of disallowance. So, ang makakasagot na niyan ay si Miss Sailin Del Campo. Pagkatapos naman ng testimonya ni Miss Sailin Del Campo, papatawag din natin yung dalawang special disbursement officers, si Miss Acosta at Mr. Fajarda. So, as testified to previously by Attorney Wamil, itong special disbursement officers, sila yung nakatanggap ng cash, sila yung payee ng mga checks na na-issue kung saan pumasok kung saan nanggaling itong 500 million confidential funds for the OVP and 112.5 million for the DepEd. So, magandang marinig natin from them kung ano explanation nila, since silang tumanggap nitong bulto-bultong pera saan nila ginamit ito, sinong pinagbigyan nila. Thank you po, Attorney. Yes, you're welcome. Alright. Haji, pagbigyan naman natin pagkakataon po si Haji. Go ahead. Magandang umaga po, Attorney J. Kong DS Garin. Morning. Yes po. First off, naitanong na po ito, I think to DS Paulo Ortega, but baka meron lang po kayong reaction sa mga nagsasabi po na bakit daw po mas inaatupag pa yung impeachment trial gayong binabaha na po yung iba't ibang parte ng bansa at saka dahil nga po sa masamang panahon na nararanasan. Thank you po. Well, unang-una, hindi naman totoong hindi inaatupag ang problema ng taong bayan. Kaakibat siyempre ng ating pagresponde sa baha, sa mga pangangailangan ng bawat Juan at Maria de la Cruz, ay ginagampanan din natin ang ating tungkulin sa accountability. Kasi siyempre, importante ring malaman kung saan napupunta at ano ang pinagkakagastosan ng pera ng gobyerno o pera ng taong bayan. Kung titingnan natin, isaad ko nga kanina, andun yung response ng government. Yung mga posteng natumba ay agad-agad na inaayos ng ating mga DUs. Nakita naman natin yung mga landslide kasi nanggaling ako sa distrito, kaagad nag-clearing ng mga daan. At marami rin kasi ang naitulong ng magagandang flood control projects, lalo na yung mga na-implement the recent years. Now, yung mga ghost, syempre may kita naman natin kung saan talaga nagsimula at paano at kailan yun. Nasa investigasyon na yan ng mga korte. Pero if we look at the situation, hindi pwedeng maihinto yung usapin ng accountability. Kasi nga, it's part of our constitutional duty. Mandato natin na maipakita at malaman ng taong bayan kung saan napupunta
ang pinagagastosan ng gobyerno because it is not our personal money, it is the money of the people of the Philippines. All right. Attorney Jay, would you like to react also or okay na po? Nothing to add na for me. Thank you. Okay, sige. Last question na lang po, Kuya Roy, kay DS Garin. Nabanggit niyo na po kanina yung tungkol sa oversight powers po ng Kongreso. Personally, kung kayo po tatanungin sa mga nakita niyo po, sa mga na-inspect niyo po or na-ikutan, ano pa po kaya pa sa palagay ninyo yung po pwede nating ma-augment pagdating ng budget season? Of course, we don't want to preempt kung ano man po yung instruction ng House leadership. But you personally, meron po ba kayo mga nakikitang dapat sigurong i-improve or buhusan ng pondo pagdating ng budget season? Thank you po. Alam mo yung quick response fund ng bawat ahensya, napaka-importante nun. So yan yung isa namin titingnan kung saan ba pinagagastosan. So andun yung accountability ng ating mga cabinet secretaries. Kasi makikita mo minsan na marami ang kailangan like right there and then, meron kang mga nasugatan, natamaan ng kung ano-ano na aksidente dahil sa sama ng panahon. Ito ay pwedeng pagkagastosan ng quick response fund, lalo't lalo na kapag sila ay nangangailangan ng mga anti-tetanus shots and everything, yung mga bakuna na kailangan sa evacuation centers at yung mga gamot na pangontra sa mga pwedeng mangyari like yung doxycycline, yung mga lalagyan ng tubig. Now, kailangan din ito sa immediate na pag-ayos ng mga water system. Kasi ang nakikita natin ngayon, maganda naman at magaling ang OCD, subalit matagal yung proseso. So, personally, we would like to look at ano ang pwedeng proseso na magkaroon ng immediate na pagtugon sa basic services like provision of clean water, restoration of lines, and of course, yung immediate repair and accessibility kagaya ng mga hanging bridge kasi hindi na siya pwede sa Department of Public Works and Highways. Baka naman kulang yung pondo ng ating mga munisipyo, lalo na kung maliliit. Ang maganda lang ngayon, nakita nga natin nung kinausap ni Speaker Bogie D at ni Majority Leader Sandro Marcos ang Department of Labor and Employment, nagkaroon ng augmentation ng tupad workers. Bale yung mga materials ay nanggagaling sa LGU o sa barangay para sa immediate repair at yung manpower naman ay sinisweldohan ng DOLE. So yung partnership na yon ay nakakapag paayos agad-agad ng mga nasira o yung mga nabara na mga overflow bridges at hanging bridges. Maraming salamat po. Salamat din, Haji. So, after Haji, si Lianesca po naman ang ating pagbibigyan ng pagkakataong magtanong. Go ahead, Lianesca. Good morning po. Good morning po. Lianesca Padilla, News Online. Question po, since hostile witnesses po ito sila Pacarga and Acosta, may feedback po ba sa prosecution panel if they will show up or if they will comply with the subpoena? I we have- yield to Attorney Tolosa. Yes. Hi, Lanessa. We have not received any word from them as to whether or not they will appear in court. But syempre, kung hindi nila susundan ang na-issue na subpoena na impeachment court, then we'll avail of the appropriate remedies under the law para masigurado na makompel sila to attend and testify. Idagdag ko lang, I believe when the impeachment court started, nakikita po namin sa mga nag-o-observe and we saw, I saw them more than 4 times. Si Ma'am, nandoon sila na nanonood. So, part of their constitutional duty para maliwanawan, nagdadasal tayo na sila ay mag-attend. Ano lang po, follow up, given the answer na wala pa pong certainty na they will appear. Ano po ba yung remedies sa ganito? Kasi, sorry, my previous experience ko sa impeachment,
parang wala naman pong hindi nag-comply sa subpoena. Parang wala rin ako maalala na hostile na inano po sinabina po ng prosecution at that time during the Corona trial. So I'm wondering ano po yung remedies? Will you ask the impeachment court to issue a subpoena again? Or you will go to the Supreme Court? Ano po ba yung parang process lang po? Just Okay. in case these hostile witnesses don't show up. Yes. Well, first of all, we're hoping that they'll just follow the directive to appear before the impeachment court para hindi na magkaroon ng problema. But in case they won't do that, then ang susunod dyan, you'll probably ask the court to issue a show cause order to these people para mabigyan sila ng pagkakataon to explain, ipaliwanag nila bakit hindi sila umarap. At kapag hindi sila nakapagbigay ng sufficient justification, the court would probably issue or cite them in contempt, to compel their attendance. So those are the some of the remedies that will be available to us in case they won't appear. Thank you po. That's all from my end. Okay. All right, thank you, Janeska. Kung wala pa ibang gusto magtanong ulit, I think we can give another chance to Pam. Meron para siyang itatanong ata. Go ahead, Thank you Pam. po, sir. Opo, natanong naman na po ni Kuya Haji yung one question. So, follow up na lang po to kay Kong Garin. Kasi sinabi po kanina din ni Kong Pao na yung 5 million peso na online campaign about doon sa misleading post about po doon sa province or district niya ay correlated daw po sa impeachment. Ang sinasabi niya po kasi, yung mga part daw po ng impeachment team, parang same daw po nangyari. Do you share the same observation lang po, Kong, na meron din pong pagta-target sa inyo, at least sa mga social media accounts nyo po with regards po sa pagpapakalat po ng fake news or misleading news? Yes, nakikita naman natin na kung sino yung active, hindi lamang dun sa impeachment, kundi dun sa mga programa ng administrasyon, ay nagkakaroon ng bashing. At hindi lang yung bashing, ang mas nakakatakot ay yung fake news. Kasi yung mga ina-attach na kunyari bumaha o ganito na parang hirap na hirap yung mga tao at lumalangoy. Yung iba are pictures from years ago. Ang iba naman ay hindi naman sa Pilipinas. Totoo na merong mga pagbaha sa iilang mga lugar. Kasama na yung distrito ko. Dito sa may Northern Luzon, kasama rin yan. Central Luzon, kasama rin yan. Dahil nga na umaapaw yung tubig galing sa mga ilog at sa dagat papunta sa lupa. And that is not only in the Philippines, buong mundo yan. At ang tinututukan natin ngayon ay ang pagresponde. Subalit, nagugulat yung iba, lalo na yung mga nasa Visayas at Mindanao, kasi iba ang nakikita nilang picture. So there's really a coordinated, systematic, well-funded targeting not only the prosecutors, including the spokesperson, and other figures who are behind the campaign for accountability and a clean governance under the current administration. So ang panawagan lang natin sa taong bayan, huwag magpadala sa peking balita. Huwag rin magpadala sa mga peking medical information and what we call infodemics kasi kaakibat ng kanilang paglilihis at kaakibat ng kanilang papadivert, Kung sa Bisaya pa, ayaw ta pagtuo-tuo, kay ayaw po ta pagpailad, hindi kita magpainto, kung sa Ilonggo, because that is actually injustice to the Filipino people. Kaya napakalaking insulto na gagamitin natin ang fake social media posting, fake information, fake news, not because we want to help the country, but just because we want to put down an administration that is delivering for its people. Thank you po, Kong. Thank you po, Sir Roy. Thank you. Maraming salamat. Pagbigyan po naman natin ng pagkakataon si Isa. Go ahead.
Magandang umaga po, Deputy Speaker Garin and Attorney Jay Tolosa. Isang question lang po, no? Follow up lang din po kay Pam tsaka doon sa question ni Haji kanina. Ngayon nga po na binabagyo, maraming mga lugar na binabaha po sa bansa. Do you think po na at least for this week, wala po munang impeachment trial to give way po sa pag-respond po sa mga nasalanta po ng calamity? Or sa palagay niyo po, dapat tuloy-tuloy pa rin po itong impeachment trial? Thank you po. Attorney Tolosa, and then I'll follow Yeah. up. Well, that decision, no, we leave it to the discretion of the Senate President, no, dahil siya naman ho nag-make ng determination kung dapat bang magtuloy, no, ang hearings natin, no, just like the decision that he announced this morning. But tingin namin, yes, kailangan talaga din tugunan, no, yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin, no, dahil na dinala nitong bagyo na to, pananamantala ng bagyo. Pero napaka-importante din kasi no, nung pinag-uusapan natin dito sa impeachment proceedings na to, no, dahil nga pinag-uusapan natin dito pananagutan, no, ng pangalawang pinakamataas na public servant, no, na official ng ating gobyerno, at napaka-importante at napakabibigat ng mga charges sa kanya dito, no. Again, alam na natin lahat yan by now, unexplained wealth amounting to 6.7 billion pesos. Ngayon, yung pinag-uusapan natin, kalahating bilyon ng confidential funds, OVP, 112.5 million sa DepEd. So, dapat din, we should not lose focus on these impeachment proceedings dahil mabigat din yung implications, no, sa case na to. So, but again, we will leave it to discretion of the Senate President, no? Kung sa tingin niya, depending on the circumstances, I'm sure on a day-to-day basis, tinitignan niya, no, kung dapat bang magtuloy yung hearing or tulad ngayon, hindi muna, dapat ay pagpaliban muna. Well, on the part of Congress, nakita naman natin, no, for the safety of the employees, hindi nga work from home ang PEG ngayon, no? Sa karamihan ay nasa Zoom. Titingnan yan, no? Kasi ang pagtrabaho and coordination ng ating national government agencies, including Congress and Senate, has been starting last week, even Saturdays and Sundays na monitor namin, walang tulugan na yung lahat kasi andun sa response. Depende yan sa makikita ng liderato ng Kongreso at ng Senado na kung nakayanan na naman, no, yung preparations, kasi hindi naman sila yung actual na nasa grounds, kundi meron naman tayo ng mga sangay ng gobyerno na gumagawa niyan. Hindi naman po ibig sabihin na impeachment lang yung pag-uusapan, pero kaakibat naman po ng trabaho ng Senado ng Kongreso ay yung mga batas na minamadali natin, lalo na kapag ito ay pagtugon sa pangangailangan ng taong bayan in the current situation na may giyera, may climate change, at may mga buhawi pa, no? First time na nakikita ko, may mga buhawing nangyayari. At hindi naman pwedeng huminto ang trabaho on accountability. So, if you can see, kayang-kaya pag-multitask, and if the leaders can say that preparations have been done, and actual work and response has already commenced at may pagpapatuloy yan, pwede namang pagsabayin. Kung kaya, kakayanin yan. Kasi hindi tayo pwedeng pumili ng trabaho. Maraming salamat po. Alright, thank Thank you, you. Isa. Thank you, DS Garin. Now, we recognize po naman si Marian. Go ahead, Marian. Hi, good morning po. Yes, Garin, I'm not sure if natanong na po specifically, no? I understand tomorrow na po i-submit yung NEP. May ilan po kasi mga lugar na binabaha, walang flood mitigation programs or flood control projects, lalo na wala po tayong budget this year. Ano po bang stand, for example, ng House leadership pag sinabit na po yung NEP and wala pong mga ulit budget for flood control programs, ilalaban po ba natin na mabigyan na ng pondo for 2027? Alam nyo, na-demonize kasi yung flood control projects, no? Like ako in my district, napaka-importante nun. Kasi ang flood control projects sa distrito ko ay actually shoreline protection projects. So sa nakikita ngayon, tumataas umaapaw yung tubig dagat at yung tubig ilog papunta sa lupa. Ang nakikita rin natin yung lupa sa ilalim ng mga dagat o tubig, may kita ba tumataas. In other words, these are actually important projects
to protect communities. However, meron nga mga bad eggs kaya na-demonize ito with the proper alignment, no? Andun yung tinatawag na red areas, talagang kailangan. And with the proper watchdogs, kailangan talaga siyang mabalik kasi yung ibang mga poblasyon, tingnan na lang natin, example dyan sa Pampanga, Bulacan, may mga lugar talagang bahain. At aware na yung tao na buksan ang isip ng lahat, kailangan ito bantayan, but it does not mean to say na ihihinto natin. Kasi mas malaking dagok ito. Madodouble whammy. No? Nagkaroon na nga ng problema sa flood control before. Kung ihinto mo ng tuluyan yung programang yan, paano naman yung good projects? Paano naman yung mga communities that we need to protect? So, it's safe to say po na ilalobby or ipupush po ng House leadership na mabigyan ng pondo yung mga nangangailangan ng mga programa if wala pong nakalagay sa NEP. Tama po ba? Kung walang nakalagay, although ang pagkaalam ko, yung needed areas na talagang na-validate ay nalagyan, malalagyan. Pero, ma'am, you also mentioned na kailangan siya maibalik. May mga programa nga na kailangan bantayan, doesn't mean ihinto natin kasi baka ma-double whammy, hindi pwedeng ihinto na lang ng tuluyan. Paano natin ma-ensure po na mababantayan and kung ano lang po yung mga programang dapat mabigyan ng pondo, yung mabibigyan sa gitna nga po ng corruption issues surrounding this flood control issue? Sa pagkakaalam ko, ang ginawa ng DBM in coordination with DPWH and all the LGUs, provinces and municipalities and cities, ay nagkaroon ng maraming requirements before siya pinasok sa NEP. So andun yung actual inspection, andun yung actual boundary na itong pondo na ito, gaano ba kahaba ang kanyang makukover, gaano ba katatag, ano yung program of works, ano yung mga nakasaad doon, gaano siya kalalim, at paano siya hindi madadaya. So yan ang ginawang mga requirements before siya pinasok sa proposed budget or the National Expenditure Program. Kakibat din dyan sa pagkakaintindi ko, yung mga airing contractors, I'm not sure if it will come out, pero sa pagkakaintindi ko, andun yung plano ng blacklisting ng mga contractors na nakitaang gumagawa ng substandard flood control projects. Sorry, last na lang, ma'am. I just want you to elaborate lang. Meron pong programa sa inyo na hindi rin nabigyan ng pondo or ng, yun nga, para sa flood control. Pero labis na naapektuhan this dahil po dito sa mga pag-ulan na to. Meron ba kayong gano'n? Meron, no, marami. Kasi yung buong distrito ko, coastal na kasi yan eh. Ang napansin namin, dati yung dagat malayo. Pag may high tide, lumalapit. Ngayon, malapit na yung dagat. Pag mag-high tide o kung habagat, ay talagang naapektuhan yung mga bahay. Pero may mga na-implement naman. Kaya lang yung mga dugtong na sana na protection na bahay, eh hindi na protectionan. Sige pa. Thank you so much, ma'am. Welcome. Thank you, Marian. May katanungan din daw po si Tina. Pakinggan natin si Tina. Go ahead, kapatid. Good morning po, DS. On the budget pa rin po and flood control funding, nabanggit nyo kasi may mga measures ng ipinatutupad against corruption before maisama sa NEP yung mga projects na popondohan. Sa side po ng House, meron po ba kayong gagawing measures to ensure na kung magkakaroon man ng insertions, magko-comply pa rin doon sa strict requirements o hindi basta-basta magkakaroon ng insertion, and also paano po babantayan yung implementation ng project later on? Definitely, no, magkakaroon yan ng parameters. Naiintindihan ko yung iba na kakaroon ng bahid, no, ng mali siya yung tawag na insertion. Subalit, meron kasing tinatawag na errata, no, yung mga babaguhin mo dahil yung sa priorities, no. Kunyari ngayon, pasunod-sunod yung habagat, pasunod-sunod yung bagyo. May mga projects na ang ganda-ganda na at protektado, pero naiba at kailangan siya ng priority. Kagaya yung mga lumihis na ilog, marami yan eh. Yung mga nag-collapse na areas, yung mga grabing landslide, kailangan rin yan. So ito yung mga bagay na pwedeng maging errata, na yung existing na project na nasa NEP, ay pwede mong ilipat doon sa mas prioridad.
based on the current times. So ando dun naman yung justification. Of course, we leave it to the leadership of the House and the leadership of the Committee on Appropriations. Subalit, naiintindihan ko marami ang ipaglalaban ng tweaking ng mga erata papunta sa pangangailangan, lalo na itong mga nangyari pagbabago-bago ng klima. Pero ma'am, this early, maa-assure niyo po ba yung public na hindi na mauulit yung flood control anomaly before kung magkakaroon man ng flood control funding in the 2027 budget? Definitely, no? Siyempre may mga nakulong, may mga nakasuhan. Ang hindi kasi agad na nakita dahil nangyari na ito even before the BBM administration. Yun ang nakita namin dito sa mga nangyayari, no? So, yung mga bentahan ng projects, yun yung malaking bagay na talagang nawala. And that will also redound back to quality projects. Kasi hindi naman dapat commodity na binibenta ang programa ng gobyerno. No? I believe yung kumpas ng presidente, yung kanyang mga statements na paulit-ulit na sinasabi na ang boss niya ay ang taong bayan are very strong words coupled with the safeguards that have been embedded by the Department of Public Works and Highways and the Department of Budget and Management. Those will all deter a repeat of what happened in the past. Thank you po, ma'am. Thank you. Right, Ma'am, sorry lang. Ma'am, pwede lang Go ahead, mag-follow up? Marian. Ma'am, meron kayong bill, di ba, na nakasalang pa ngayon, nakabinbin pa yung hanggang 4th degree of consanguinity, bawal sumali sa mga government contracts, yung mga kaanak ng mga government officials. Tama po ba? Ano pong plano pa natin dito? Yes, malapit na ba may to? final kami noon, I believe kasama si Deputy Speaker Ronnie Puno. So, titingnan pa namin yung ano, kasi ang daming nasabay din kasi sa anti-political dynasty bill. No? So, titingnan ko kung ano yung status doon and we'll revert back to you. Thank you so much. Salamat po. All right. Anti-contractor bill ata yun. Yun. Anyway, kung mukha pong wala nang mga katanungan natin mga kapatid sa media, pero siyempre, sabi nga ni Attorney Jay kanina, gusto niya magbigay ng panghuling pananalita. So pagbigyan po natin ang ating mga panauhin, si Attorney Jay at si DS Garin. Go ahead po. Okay, no. For me, I just can't overemphasize the importance of yung naging statement na bending the law dito sa impeachment proceedings. So, first, we would recall sometime on July 14, 2026, the Vice President made very strong statements against the defense. Sinabi niya dito, among others, that the complaint is not supported by evidence. In fact, she even made serious accusations against the defense. Sinabi niya dito that the defense fabricated evidence to support claims against her. Sinabi din niya dito, impeachment proceedings should not be based on manufactured narratives. Now, mukhang she went even further, not just attacking the defense. Again, yung unang statements niya na yun, whether or not they constitute a violation of the sub judice rule, since they go into the merits of the case, saying that we don't have evidence, we just fabricated evidence. We leave that determination to the sound discretion of the presiding officer. But ang malinaw, pagkatapos nitong attack against the defense, ang ginawa naman niya ngayon is attack against the impeachment proceedings, the institution of the Senate sitting as an impeachment court, and ultimately, of course, the presiding officer, since he's the one who's responsible for the conduct of the proceedings. Maliwanag yung sinabi niya. Sabi niya, puno naman ng bending the law dyan. Magmula dun sa proceedings sa House of Representatives, pati yung dun sa, sabi niya, yung dalawa ang nakaupo dyan sa rostrum na yan. So,
Di ba? Yung proceedings against the HOR, kung ano mga questions nila doon, these were junked already, no? Nung dinasura ng Supreme Court yung 2 cases issued to question precisely those matters, no? We saw that in the decision of the Supreme Court last week. So, pati naman hoy doon sa question, doon sa kino-question pa pala hanggang patuloy hanggang ngayon, no? Yung pagtalaga ni Senator Chis Escudero as presiding officer, that is a internal matter that was already decided by the Senate, members of the Senate, and we must respect it, no? At itong statement na to, sabi nga niya, no, na hindi na kailangan gulin ng impeachment dahil magulo na siya sa 22. Again, it is very concerning, no? Nakakabahala ho yan. We cannot just accept those kind of statements na parang treat them as harmless rhetoric, no? Or hindi ho, no, dahil nga it's attack, no, against the proceedings. And nakita naman natin, kasi it gives the implication madaming paglabas ng batas o regularidad na nangyari dito sa impeachment proceedings, no? At ang implication, hinayaan ng presiding officer, again, as we've stated last week, we think that's uncalled for. We think that's no basis, no? Makita naman natin, hindi naman lahat ng naging desisyon ng presiding officer sa kasong ito ay paborable sa prosecution, no? But just the same, we've always maintained that we think the presiding officer has always acted with fairness, no, and impartiality, no, and without bias in favor or against any of the parties. So, pati naman ho, ang defense team niya, pag tinatanong sila, yun din naman ang sinasabi, wala naman silang complaints with how the case is being handled. They think na fair naman, no? So, both sides and presiding officer. So, where is this now coming from? Saying na mayroong marred by bending the law proceedings na to. So, again, we leave it to the presiding officer and to the impeachment court as a whole, no? How they'll appreciate it and deal with it. But, ito ay nakakabahala dahil alam naman natin madami na din tayong kababayan. Pag marinig yan, no, they might take it as gospel truth at magkaroon na sila ng pagdududa sa proceedings na to. No? Magkakaroon na ng prejudgment. No? Baka hindi tanggapin kung anong maging pagpapasya, paghahatol na gagawin dito kapag hindi paborable sa Vice Presidente dahil nga ang dating sa kanila, merong paglabag sa batas na nangyari dito. So, again, no, sana hindi tayo masanay sa ganitong klaseng rhetoric and we'll brush them aside as thinking that that's just on brand or no harmless to because they're not. So yun lamang ako. Maraming salamat. Okay. Gets ko kung bakit nalilito ang publiko or bakit pilit na nililito ang taong bayan. Ang usaping confidential funds, ang confidential dito ay ang mga gumagawa ng bagay para dun sa isang output. Pero hindi pwedeng maging confidential ang nagawa. So uulitin ko, gets ko kung bakit nalilito ang taong bayan. O pilit na nililito ang publiko. Ang confidential funds, pwedeng confidential dyan ang mga gumagawa o ang mga informant. Pero yung kanilang output o yung kanilang nagawa ay hindi pwedeng maging confidential. Napaka-importante kasing pag-usapan sana pupunta ang pera ni Juan at Maria de la Cruz. Sabihin natin kunyari sa isang paaralan or kunyari tayo na lang sa taong bayan, kapag ikaw ay nagbabayad ng kuryente, hindi ba talagang binubusisi mo? O saan ba napupunta itong binabayad natin ng kuryente? O bakit ba ang taas-taas ng systems loss? O bakit ito ay babayaran natin? Hindi naman natin ito ginamit. Yung mga bagay na ganyan. Ito ganito rin sa confidential funds. Nagbigay ng pera, hundreds of millions, ang taong bayan, ang gobyerno. Hindi yan personal na pera. So dapat malaman natin saan siya ginastos, saan siya napunta. Kasi hindi mo siya pwedeng gastusin lang ng walang kahahantungan. Dili siya pwede gastuson o niya walay output, way nahimo. Kung sa school man yan, confidential ang informant,
confidential ang nagsabi kung sino ang mga scammers dyan, sino dyan ang nagpapatakbo ng mga sugalan kung meron man sa loob ng schools, sino dyan ang nag-i-incite ng violence sa mga school at nag-i-impluwensya sa kabataan, sino dyan ang nagsusupply at pinagkukunan ng mga droga. Yun ang pwede na confidential. Subalit, kung matumbok mo, ito yung mga nahuli na suppliers, ito yung mga nahuli na manufacturer ng droga. Ito yung mga scam hubs na nambibiktima ng mga estudyante. Ito yung mga utak-utak financer ng gambling na kunyari merong affair or merong event sa school. Yung pala nagpapasugal sa loob. May output. Yan ang mga katanungan na hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot at ipinagdarasal natin na sana ay masagot. Ibalik natin sa habagat sa ating mga kababayan, wag na wag kalimutan. Kapag na-expose sa tubig baha, mas kinatalsikan sa mata, ilong o bunganga, uminom ng 2 tabletas ng doxycycline agad-agad within 24 to 72 hours. Pero kung ikaw naman may sugat at medyo marami-rami ang nainom mong nakalunok ikaw ng tubig baha at ikaw ay lumangoy, uminom ng 2 tabletas ng doxycycline araw-araw sa loob ng 3 araw. Ito ay libre galing sa ating gobyerno, galing sa Department of Health. Kung walang stock sa barangay nyo, humingi kayo. Dahil kapag dumating na ang sintomas ng leptospirosis, ay pwede ito maging irreversible. Kung sakasakali namang 1 week from now, 1 to 2 weeks, nakaramdam ng lagnat, panghihina ng katawan, pananakit ng mga muscles, kung sa ato pa, sa mga kusog-kusugan, no? At yung ihi mo ay medyo nagda-dark yung color, agad-agad na magpakonsulta para yung window of reversibility ay maagapan. At ngayon naman, dahil nga marami ang baha, maging maingat tayo sa ating source of water at kung may mga nagtatae ay nagdadayarhiya, ay agad na kumuha ng again, libreng mga Oresol at liquid replacement sa ating mga health centers. So blessed Monday sa lahat-lahat, mag-ingat po tayo at huwag kalimutan, no to fake news, no to infodemics, walang ambag yon sa buhay natin. Dun lang tayo sa totoo, dun lang tayo sa serbisyo tungo sa bagong